Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. Ano? So ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na Breaking Senator Bato de la Rosa ibibigay sa China ang Scarborough Shoal. PCG ilalabas na ang alas sa WPS. So grabe naman yung ibibigay ano. Dati mga pa-agreement lang tapos ibibigay. So yan yung panonoorin natin men. Tingnan natin kung ano yung nakapanood sa video to. So again, bago natin simulan Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Sa mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Breaking Senator Bato de la Rosa ibibigay sa China ang Scarborough Shoal. PCG ilalabas na ang alas sa WPS. So again, Summit Media Philippines, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Sa patuloy na panghihimasok ng mga barko ng China Coast Guard sa katubigan na sasakupan ng Pilipinas, tila patuloy din ang bakayan ng ating mga leader sa bansa sa kung anong hakbang ang maaaring gawin ng Pilipinas para pigilan ang mga ginagawang legal ng bansang China. Nakakalungkot lang dyan. Kala mo talaga concernan or concern ano, pero syempre parang mas pumapabor pa ata sila sa China eh. Kailan lamang na magbigay ng kanyang payag si Senador Ronald Bato de la Rosa tungkol sa patuloy at pananatili ng tinaguriang monster ship ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa malapit sa baybayin ng Zambales. Sinabi nito na kailangan ng tugunan at aksyonan ng gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy ang nasabing monster ship ng China. Uy, at walang himala. So parang ano din, nanggigigil na din siya sa monster ship ng China. Gusto niyang aksyonan agad. Himala. Bakit? Dahil ba yan mag-e-election na? rason para hindi gagawin ito ng dalawang ahensya dahil klaro naman na illegal itong pumapasok sa katubigan ng ating bansa. Dapat di umano magpakatapang ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa kanilang mga tungkulin dahil dati hindi naman ganyan yung opinion nila. More on yung mga opinion nila, hindi natin kaya yung China. Bakit kaya ba natin yung China? Diba? Well, tama naman, hindi naman talaga natin kaya yung China. Pero, ang tono kasi ng hindi natin kaya yung China is parang hindi na lang tayo kikibo dyan sa WPS. Or hindi na lang tayo titindig. Parang ganun yung labas eh. Diba? Ayaw na lang sabihin na isuko na lang natin yung WPS. Hindi rin. Kaya nga tayo, Bisaya, no? Kaya nga tayo, men, yung ginagawa ng Pangulo natin, more on nakapokus siya sa hinaharap ba? Na parang, no, need natin tindigan to ngayon din. 'Di ba? Kasi kung sa kanan natin to titindigan, wala na. Mag-uugat na yung China dyan at tsak, hindi na aalis yan. Like never. suporta ang buong sambayanang Pilipino at ang buong mundo sa kung anong pasya ang gagawin nila mapalabas lamang ang barko ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bukod pa rito, sapat naman daw ang mga kagamitan ng dalawang ahensya ng gobyerno kabilang ng mga makabagong sasakyang pandagat na bili na nakaraang gobyernong Duterte para tugunan ang mga kakulangan ng mga ito sa pakikirap at pagprotekta ng mga katubigan laban sa komunistang bansa na China. Ayon pa sa senador, minabuti pa. Diba? Dati kala natin sobrang concern, ano? Tapos malaman-laman natin merong gentleman's agreement. Anak ng teteng yan. Paumano ng nakaraang administrasyon ang kapakanan ng bansa dahil natutupad ng mga ito ang matungkulin para sa bayan at walang nakakapasok na masasakyan pandagat ng China sa loob ng karagatan sakop ng Pilipinas. Bunga raw ito ng mga dapat lang, teritoryo natin yan eh. Profesional at madiskarte mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at patuloy na pakikipag-usap ng pamahalaan sa gobyerno ng China. Sa ngayon, hindi raw nakikitaan ng katapatan ang kasalukuyang gobyerno sa pagprotekta ng mga ito sa interes at soberanya ng ating bansa dahil hinayaan na lamang ng mga ito na patuloy na hinaras at itutulak ng China Coast Guard ang ating mga sasakyan pandagat. Yun nga din eh. Of course, tayo naman siguro, men. Maskin tayo. Nasasaktan kasi tayo eh kapag tawag dyan, nakikita natin na parang
sinushu, 'di ba? Pinapaalis yung ano natin, yung mga barko natin. So ayun dito ang sinabi ni Senator Bato, Senator Ronald de la Rosa, Bulol. It would be better to give the Scarborough Shoal to China if the Philippine government just turns a blind eye. So ayan na. 'Di ba? Pasimpleng banat. Naibibigay na lang daw sa China yung Scarborough Shoal. Like seriously. 'Di ba? Turns a blind eye. Turns a blind eye ba yung ginagawa? Sige, sabihin na natin may na yung mga pangwa-water cannon ng China or whatsoever. Hindi nga pinalagan agad ng administrasyon ano kasi yun nga meron nga silang mga sinusunod din ng mga alintuntunin or meron silang mga strategy. Of course, maskin ako nasasaktan doon. Pero syempre, kini-question nyo rin kasi dati yung pagtindig natin eh. 'Di ba? Kini-question nyo kasi 'di ba ang laman sa gentleman's agreement is hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre. 'Di ba? Kasi kaya nga nagagalit yung China kapag nagre-resupply mission kasi meron daw mga kagamitan na pang-repair sa BRP Sierra Madre. Anong sinabi ng China? Nagkasundo na daw dati. So, anong blind eye doon? 'Di ba ginagawa ng Pilipinas na ayusin or i-repair yung BRP Sierra Madre para hindi siya mabulok doon. 'Di ba? Kasi kung mabubulok yung BRP Sierra Madre doon, wala na tayong rason para pumunta doon or mas lalong maghihigpit yung China na pumunta tayo doon kasi wala na nga tayong Samken outpost doon. 'Di ba? So dati, 'di ba, iniiyakan nyo 'yon na parang kayo kasi Pilipinas nagre-resupply kasi kayo nagre-resupply kasi kayo eh. So ano bang gusto nyong gawin? Mabulok na lang yung barko doon. 'Di ba? So sino ngayon ang mas nag-turn blind eye? Yung wina-water cannon tayo ng China. Anong sinabi ng panig nyo ni BP? No comment. So sino ngayon yung nag-turn blind eye? 'Di ba? Yung sa usaping NSC, National Security Council. Nagalit bakit tinanggal? Hindi nga magawang mag-comment kontra sa China eh. Try nyo. Ito si Bato kasi parang ewan ko. 'Di ba? Di natin alam kung kahit nasabihin natin na biglang cambio siya kasi magre-re-election kasi siya. 'Di ba? May din siya, may ano din siya na pasimpleng tira ba na ibigay na lang natin yung Scarborough kung yung gobyerno natin nagba-blind eye. Which is given naman din kasi kahit tayo naman siguro medyo naiinis tayo, 'di ba, na parang naputulan na ng daliri wina-water cannon pero hindi pa rin tayo gumaganti. Pero yung mga ganito na dati sila naman mismo yung parang ayaw sa pagtindig ng Philippine Coast Guard natin or ng administrasyon natin, biglang kakabig ng ganito tapos may sabay na tira. Like, men, seryoso. Tuloy. Laman ng ginagawang aksyon laban sa mga ito. Ayon kay Senador Bato, mas maigi na lamang daw na ibigay sa China ang Scarborough Shoal kung hindi man lang kanyang gampanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pagprotekta ng mga ito sa interes ng bansa. Tapos, nung yung kasamahan nila, tapos nung si PBBM nakipagkasundo sa mga alyansa, 'di ba, nakipagkaibigan, sasabihan nyo rin na medyo natatapangan ako sa ating Pangulo ngayon. O ano ba yung gusto nyo talagang gawin? Ibigay yung Scarborough o titindigan natin? Kasi kung titindig naman tayo, dinadaan nyo naman sa takot na parang, kawawa tayong Pilipinas, wala tayong kalaban-laban dyan. Ganun naman yung mga banat. Tayanan daw ang mga ito ng oras at pundo ng kaban ng bayan kung wala man lamang ipapakitang pangil ang mga ito para harapin ang China sa West Philippine Sea. Samantala, hindi nagtagumpay ang intimidating tactics ng China Coast Guard vessel 5901 o monster ship ng China ayon sa National Security Council. Sa National Task Force for the West Philippine Sea, NTFWPS Press Conference, inihayag ni NSC Spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya na layunin ng presensya ng CCG vessel na nasa katubigan ng Pilipinas na takutin ang mga mangingisdang Pilipino. Subalit, biguan niya ang CCG na intimidating tactics ito. Kaugnay nito, hindi aniya sila matitinak. Kasi syempre, basang-basa na rin kasi natin yung taktika nila. Like, paulit-ulit na lang din kasi.
sa pagsuporta sa mga Pilipinong mangingisda at hindi titigil sa pagcha-challenge sa presensya ng barko ng China sa loob ng Pilipinas. Samantala, inihayag din ni Malaya na sinabihan nila ng China na i-withdraw na ang kanilang monster ship dahil malinaw aniya na illegal ang presensya nito sa kadubigan ng ating bansa. Naghahain na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa presensya ng nasabing monster ship. 'Di ba? Kahit tayo naman siguro mga ordinaryong Pilipino, medyo naiinis tayo diyan sa diplomatic protest kasi parang wala nga lang din siyang silbi, 'di ba? Kasi yung China paulit-ulit din naman ang mga sinasabi. Nitong umaga ng Martes, namataan ang CCG vessel 5901 77 nautical miles kanluran ng Capones Island sa Zambales. Matapos naman ang minor repair sa BRP Teresa Magbanwa, muli itong idineploy kasama ang BRP Gabriela Silang sa lugar kung nasaan ang monster ship para patuloy na i-challenge at itaboy ito palayo sa katabigan ng ating bansa. So, yun lang naman. Wait lang. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. So, kita nyo naman yun. Si Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, kita nyo naman yun, men. Diba, si Senator Bato, pasimpleng banat lang eh. Diba, biglang cambio ka ngayon na parang, di natin masasabi din eh kung sumuporta ba talaga siya sa plano ng administrasyon o hindi eh. Diba, pasimpleng, kayo, kung hindi nyo mano yung monster ship na yan, parang, ibigay na lang natin yung Scarborough Shoal. Grabing banatan yan. Like, akala mo naman talaga hindi ganyan yung Samken plan nila dati, di ba? Do hindi siya literal na ibibigay yung Scarborough sa China. Pero you know, yung gentleman's agreement, man. Di ba, na parang hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre. Anong tawag nyo doon? Di ba? Like, niluluwagan nyo yung kasunduan nyo sa China. Tapos ngayon, pasimpleng banat ka na kung hindi naman din talaga. Sige, admitted na natin kasi yun nga, kahit tayo naman, medyo naiinis tayo sa part na yan na parang winawater cannon tayo, inaano tayo, tapos, you know, diplomatic protest lang, hindi man lang tayo makaganti, di ba? Hindi man lang tayo makapag-escort ng US. Of course, kahit tayo naiinis dyan, pero yung ganyan na mula pa mismo sa bibig nila na parang hindi natin masabi kung sumuporta ba talaga sila or sadyang may pasimpleng tira lang din. Ano yan, parang para sabihin lang na kunyari concern ka sa WPS dahil magre-re-election ka, di ba? Dati naman yung mga atake nyo, iba naman. Ano yung mga atake nila dati? Na yun, medyo natatapangan ako. Di naman kaya natin yung China. May mga ganyan bang mga atake. Diba? Tapos kung tanungin mo naman kung ano talaga yung mga diskarte nila, hindi naman makakasagot. Diba? Kasi yung China, ano talaga sila? Kung hindi, di talaga ubra sa kanila yung mga usap-usapan. Walang ganun yung diplomatic protest. Hindi uubra sa kanila yun kasi syempre, sobrang in love na sila sa WPS. Diba? So, ang China kasi, need natin silang idaan sa, you know, parang kailangan, tawag dyan, need nating idaan yung China sa pakikipag-alyansa. Diba? Kasi yun nga, tama naman, hindi naman talaga natin kaya yung China. Tapos sabi nyo, blind eye. Ano ba yung ginagawa ng Pangulo? Ano ba yung ginagawa ng administrasyon? Nakipag-alyansa tayo. Di ba? Yung pakikipag-alyansa nga, meron ngang mga anti or mga pro-China dyan na parang nang-aatake pa na parang, wag kayong makipagkasundo, wag kayong makipag-military drills kasi sa ibang bansa. Kasi, you know, yan lang yung nagpapalayo lalo sa tension ng Philippines-China. Akala mo naman talaga, tatantanan tayo ng China kung hindi tayo magmi-military drills. Mas prone pa nga tayo kasi yung China parang easy na lang sa kanila na agawin tayo. Diba? Tapos alam niyo yung ganyan, may mutual defense treaty tayo, pinapatibay ni President yung ugnayan natin sa ibang mga bansa, marami nang nakisimpatya, tapos ngayon biglang babanatan ng turn blind eye. Ano yun? Diba? Diyan na lang kayo sa kabila.
Kasi halata naman na nandyan kayo sa kabila, yung na side eh. Tapos ngayon bigla kayong sisingit dito tapos ganyan yung mga atake nyo. Kakainis eh. Relax. So, yun lang naman. So, kayo naman sasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Summit Media Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino ICs.